Huwag kang magkukumpisal kung hindi mo pa ito alam. Maaring nakakagulat ngunit marami po sa ating mga Katoliko ang hindi po alam ang tunay na nangyayari sa kumpisalan. Dahil ayon po sa Biblia, sa mga santo, sa mga church fathers at ayon po sa napakaraming mystic visions, hindi pare ang unang nakakarinig ng kasalanan mo, kundi ang ating Panginoong Kristo. Now, kapag iniisip po ng marami ang kumpisal, ganito po ang eksena. Tahimik na silid, mahinang ilaw, isang pare, isang makasalanang lumalapit ng nanginginig. Pero sa spiritual realm, ibang-iba ang nangyayari. Nakikita po ng mga santo ang hindi po nakikita ng ordinaryong mata. Si Saint Padre Pio po, isang mystic, ay hayagan pong nagsabi, sa kumpisalan, hindi ako ang nagpapatawad. Ako ay instrumento lamang. Si Kristo ang nagbibigay ng absolution. Ayon din po sa kay Saint John Vianney, patron ng lahat ng pari, ay paulit-ulit ding nagpahayag, kapag nangungumpisal ka, kay Jesus ka talaga nagsasalita. Ako ay mahirap niyang kinatawan lamang. At ang pinakamalakas po na batayan, ang mismong salita ng ating Panginoong Kristo. In John chapter 20 verse 21 to 23, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Ang inyong patatawarin, pinatawad. Ang hindi ninyo patawarin, hindi pinatawad. Hindi po ito metaphor. Hindi po ito simbolo lang, kundi utos talaga at actual delegation of divine authority. Ibig sabihin po kung sino ang binigyan ng absolution ng pari, pinatawad sa langit. Kung sino ang hindi binigyan, hindi rin pinatawad sa langit. Bakit? Dahil po ang pari ay hindi po kapalit ni Jesus. Hindi rin po siya extra step. Siya po ay sakramento. Isang buhay na instrumento na mismong pinili po ni Kristo upang maramdaman mo, marinig mo, at matanggap mo ang mismong kapatawaran niya. Now, hindi po ito katang-isip lang. Paulit-ulit po itong lumalabas sa buhay ng mga santo. Ito po ang mga taong may kakaibang regalo na makita pong supernatural. Kagaya po ni Saint Faustina. Sa kanya pong diary, sinasabi niyang, nang lumapit ako sa confessional, nakita ko si Jesus sa halip ng pari. Sabi rin po ni Saint Teresa of Avila, sa kumpisal, naunawaan kong si Kristo mismo ang nakikinig. Sa sinabi rin po ni Blessed Anne Catherine Emmerich, ang confessional ay trono ng awa kung saan si Kristo ang nagluluklok na hindi nakikita. Sabi rin po ni Saint Mary Magdalene de Pasi, sa tuwing mangungumpisal ka, si Kristo ang yumuyuko upang hugasan ng iyong kaluluwa. Ito po ang hindi alam ng mundo. Kapag nasa loob po ng kumpisalan, parang nasa paanan ka po ng krus. Hindi ka po basta nagsusumbong lang sa pari. Hinahawakan mo ang paa ni Jesus habang dumadaloy ang kanyang dugo, awa, paglilinis sa iyong kaluluwa. Now, alam naman po natin na hindi lahat ay sumasang-ayon dito, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. Kung may debate na paulit-ulit na bumabalik po sa Kristyanismo, ito po yon. Kailangan ba talagang mangumpisal sa pare? Well, ito po ang pinakamalinaw na patunay. Si Jesus mismo ang nagbibigay po ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Nung ibinigay po ito ni Jesus, ito pong sandaling walang protestante ang kayang burahin. Si Jesus mismo ang nagbigay ng authority to forgive sins, hindi po sa lahat, kundi sa mga apostol. In John 20:23, sinasabi dito, whose sins you forgive are forgiven them, and those whose sins you retain are retained. Hindi po simpleng mag-share kayo ng kasalanan. Hindi po ito simpleng simbolismo lamang. Ito po ay judicial authority. Dalawang kapangyarihan ang ibinigay dito. Forgive, retain. Hindi po ito pwedeng gawin kung wala ka pong tao na humaharap sa iyo. Imposible pong private lang kay God. Sino ang magko-confirm? Paano mo malalaman na pinatawad ka na ng Diyos? Dito na po pumapasok ang ating mga kaparian bilang mga instrumento. Pangalawa po sa patunay, ang kumpisal po ay hindi po private only. Kagaya po ng pag-aakala ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya that you have to confess directly to God. Naku po, kung talagang gusto po ni Jesus na sarili lang ang confession, dapat sinabi niya na. Pero ang sinabi niya po ay malinaw. James chapter 5 verse 16, therefore, confess your sins to one another. So kung private only kay God or direct to God or personal prayer lamang kay God, ang original po na Christianity hindi po ganito. Dahil bakit inutusan tayo ng malinaw na confess to one another? Hindi po sinabing confess only in your mind. Confess privately. Confess silently to God. Hindi po. Ang utos po ay communal. Hindi po secret only spirituality. Pangatlo po sa patunay, ginamit talaga ng mga apostol ang kapangyarihan pong ito. Hindi lang po tinanggap ng mga apostol ang authority, ginamit talaga nila. In 2 Corinthians chapter 5 verse 18, sinasabi dito, God gave us the ministry of reconciliation. So, ano po ang ministry ng reconciliation? Hindi po ito counseling.
Hindi po ito motivational speech. Ito po ang opisyal na ministeryo ng Diyos para i-reconcile ang makasalanan pabalik sa Kanya. Ibig sabihin po, may taong binibigyan ng Diyos ng papel, ang mga pari. Pangapat po sa patunay, ang kasalanan po kasi ay may visible at invisible effect. Hindi po kagaya ng mga iniisip ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na sapat na ang sorry lang, Lord. Hindi po sapat ang private prayer. Ito pong paliwanag diyan. In 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will cleanse us. Now, sinasabi po dito, confess. Meaning, verbal, spoken, admitted. At may isa pang word, cleanse. May sacramental action. Hindi po kailanman sinabi sa Biblia na just confess silently. Just say sorry in your mind. Hindi na kailangan ng pare. No need for priest. Naku po, ang tinutukoy po sa verse na iyon, ang pattern dito ay confess, hear, and be cleansed. So, ibig sabihin, may tao talagang sinasabihan mo ng iyong kasalanan at may tao talagang magko-confirm na ikay malinis na. Maliwanag po yan. Now, ito pong madalas na style din ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. Kung totoong di kailangan ng pare, bakit ang unang Kristyanismo mismo mula po sa 70 AD hanggang sa 300 AD ay puro kumpisal sa harap ng church? Ano po ang ating patunay? Ang Didache sa translation po ni Roberts, page 3, sinasabi dito, confess your sins in the church. Ang pinakamaagang Christian document outside the Bible at malinaw po na sinasabi, ang kumpisal ay ginagawa sa loob ng simbahan, hindi privately. Sunod po dito sa sulat ni Tertullian in Ante-Nicene Fathers, Volume 3, page 661. Some flee from confession because they do not want their sins revealed. So kung direct to God lang po in private ang original talaga, bakit may mga Kristiyano noong 200 AD na umiiwas sa kumpisal? Ibig sabihin na po dito, may actual public auricular confession na nagaganap talaga. Sunod po dito, si Origen sa kanyang Homilies on Leviticus, page 217. The priests have received power from the Christ to forgive sins. Ito po mismo ang John 20:23 na agad po na sinasabuhay ng early church. May authority, may priest, may forgiveness. Walang kahit po isang early Christian author ang nagturo po ng direkta lang kay Jesus or you don't need a priest. Taliwas po yan sa isinasabuhay mismo ng mga unang Kristiyano. Ito rin po madalas na paratang ng mga church fathers lang daw ang mga nagbuo ng doktrinang ito. Kakirs, hindi po ito Catholic invention. Hindi po ginawa ng medieval church. Ito po ay ipinasa mula pa sa unang siglo. Sa aklat po ni St. Ambrose, Penance, Book 1, Chapter 8, page 335, the Lord forgives sins through His priest. So hindi niya po sinabing sa tabi ka ng kama, hindi niya sinabing privately only. Ang sinabi po dito, si Kristo ang nagpatawad pero ginagamitan niya ng pari. Sunod po dito si St. Augustine sa kanyang Sermons 392 in Nicene and Post-Nicene Fathers, Volume 6, page 433, sinasabi dito, let no one say, I confess privately to God. This is not the way Christ established. Ito na po, pinutol ni St. Augustine ang argumento. Hindi ito invented, hindi ito optional, hindi ito man-made. Ito ay itinayo mismo ni Kristo. Kung ano po makikita natin kapag pinag-aralan po natin ang Biblia, ang early church at ang mga church fathers, makikita po natin that Jesus gave authority, apostles exercise it, early Christians practice it, church fathers defended it, and Catholic Church preserve it to this day. Ang ideology po na direkta lang kay Lord, no need na sang priest, naku po, ay hindi po galing kay Jesus. Hindi po galing sa mga apostol. Hindi po galing sa mga early Christians. Hindi po galing sa mga church fathers. Hindi rin po galing sa history. Ito po ay invention lamang noong 15th century. Ibig sabihin, huli na sa lahat. May nag-i-exist na ng ganitong katuruan. Ang katotohanan po, kung gusto mong sundin si Kristo, sundin mo ang paraan mismong itinayo niya. And that is in the Catholic Church. I-like niyo po ang video na ito, ibahagi po sa mga kakilala natin, at please, supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe
sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.